wala diri sa church, Father God. Ikaw pagkakupan kanila, Lord. Ikaw pagkaguide kanila, pag-protection kanila. Bisan pa man sa mga nagabiyahe karong, Father God. Lord, pagkain sila nga para sa nila. Sila pagbiyahe, Lord. Protection sila pagbiyahe, Father God. Lord, lagi bilay katampanan mo. Ikaw lang, Lord Jesus. Ikaw lang ang tagiya sa tanan, Father God. Walay ako sa kalibutan, Father God. Imo ang tanan, Father God. Salamat sa iyong pagpiyag ka na, Lord, diri sa kalibutan ng mga Lord, we pray sa iyong kalibutan ng God, maging peaceful, maging malipayo, sinabi sa iyong mana, Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat sa iyong kalibutan ng mga salamat sa iyong pag-save ka na, Lord, sa pusa. Salamat, Lord. Ikaw giminig pinakasagdan sa mga ginaglaman, mag-argaw. Ikaw ginag-provide ka na, mga salamat sa mga amigo-amiga na pinadayos online. Ikaw ginag-bless kanina, Father God, sa mga paminaw ni Inig TV, salamat, Lord. Bless them, God. Bless them, Lord Jesus. I pray, Lord, na ma-accept kanila as personal Savior sa ilang mga kinagpiyamahan. Lord, wala yung simple kanina, mahal. Wala yung makatupong sa iyong mga, Lord. Lord, salamat kayo. Salamat sa tanan kayo mo ang tanan ng lahat. Lord, ipayo ng tanan. Ikaw ang nag-aari sa mga magkasing-kasing. Ilagay na sa mga may sakit, Lord Jesus. Like yung Marie, Miller, Father God. Lord, na siya ilang cancer, Father God. I pray, Lord, kayo mo siyang ayun, Father God. Kayo siyang pagkatagan o mas mga pinag Lord. Kaya ang pinag-uli, Lord, na ay purpose sa mga Lord, isang pamaas na meron di katino, Father God. Kaya ang sakit ng Lord, ng breast cancer, amahan. Lord, ayun mo siya, Lord. Wala yung posibility mo, Lord. Kaya ikaw lang yung nag-iya sa pinag-uli, Lord Jesus. Ikapan ng ilang mga lawas, kung may mga sakit, Lord, karoon ka naga. Sa hospital, Lord, sa anak natin bating, Father God. Lord, ikaw lang yung nag-ayun mo kaniya, Lord. Kaya huwag yung siyang inasabi nila, Father God, Lord Jesus. Ayun mo, Lord, ang may mga may sakit. Ang pinikanan, itunan, Father God, Lord, na sa iyo, Lord, lagi bilay, tawag ko, Lord, today, Lord Jesus. Ikaw lang, Lord, Lord. Ikaw lang, Lord, may mga sakit, Lord, sapat ka may mga karamdaman sa Father God. Ay, sakit ka na, pinagibasa, Lord Jesus. Ayun, sakit ang mga sakit ng mga Lord Jesus. Ayun, Lord, salamat sa Jesus. I love you, Lord, I love you, Jesus. May signifikan, salamat sa tingog ng pamilya, Lord. Salamat sa ginagawa ng pinikanan, salamat sa mga nabuhay ng buhay. Salamat, Lord. I love you, Lord, I love you, Jesus. Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa atong kinabuhi. And the word wise comes from the word wisdom. Amen. Remember, ang kalahian sa kalagitaw gitawag nato knowledge and wisdom. Because you can be full of knowledge but not full of wisdom. Hallelujah. Ang knowledge pwede na mo ma-earn through a degree. Eskwela ka and then na-acquire mo na ito sa imong degree. Na-earn mo na sa imong pag-eskwela. So pwede ka mag-graduate, no? Na maalamon ka. But ang wisdom is knowledge applied. Amen. Muna yung kalahian. Meaning whatever you learn, you apply. Ang kamaturan, you can be an educated person but full of wisdom. Kaya kung nailahan na dili man siya yung nakataas ang iyang degree or iyan naman pero full of wisdom, pagtanong mo, paminawon mo, daghan ka siya o mga hatak na mga kamaturan sa iyang experience. So pwede ka mag-graduate sa UP, no? University experience sa imong kinabuhi para ka makatabang. No, ito lang sa engineering, pag mag-graduate ka, naman tayo ng engineering, hindi dahil galit dito sa kanang mga critical or ining kuan ng mga trabaho. Kinahanglan ka field experience, kinahanglan kayo sa technical, na isang bagay na ugay sa imuha. Nga katong mas experiensyado sa imuha. Amen? So alam ko na siya sa atong kinabuhi, katong mga taas-taas na kasilatian, mauto ang mga taong nga mo guide sa imuha. Bisan sa mekaniko. Katong taas na experience sa pagka-mekaniko, mauto ang medyo taas-taas na wisdom sa ilahang on how to diagnose sa kinibitaw mga problema sa sakinan. Gusto ba yan itrabaho ang giling sa kinan kay kung imo na siyang i-diagnose o imo na siyang i-troubleshoot, di ba na siyang musulti ang makina na mao niya ang problema. Amen? Ang bata, kung tanong nimo itudlog niya sakit pero ang makina din ang tudlog. Kaya ano ba? Dili tanan nga sakinan madala sa scanner. That's why medyo makita nimo nung kayo si kinibitaw match mechanic kay mahal kayo siya mag-troubleshoot. Pero tanong nimo ang iyang life, 3 months lang siya sa tista. Pero taas ay experience. Amen? That's why pasahod pa siya sa uwan. So yung wala na akong naigsoon ang atong mga kinabuhi. Hallelujah. Kaya sila, dili man sila na-master tungkol kay master na sila daan. Amen? Na-master sila tungkol sa ilahang taas na kasinatihan sa kinabuhi.
Amen? So sa atong ginabuhi mga igsoon, naapod tayo mga kasinatian na atong magihan sa atong pagalagad sa Ginoo. Ang akong puntong mga igsoon is we need wisdom. Inang dapat we need wisdom. Amen? That's why maminaw ka sa naguna sa tuwa, mataas lang kasinatian, kaya silang mugiya sa tuwa for our own good. That's why mga young people, maminaw sa mga ginikanan. Amen? Amen. Amen? Amen. Kailangan ko sa kikunin, listen to your elders or parents not because they are always right, but because they have more experience at being wrong. Amen? Hindi ka itong mga ginikanan, pila na ka panahon nga, namalik na sila, hindi sila gusto nga mausap sa inyong kinabuhi. That's why, maminaw ka sa ila, hallelujah. Daga na sila na sinatihan, kapalpak ang ilang mga desisyon sa kinabuhi, o hindi sila gusto nga maduplicate o mausap sa inyong kinabuhi. Hallelujah. Proverbs chapter 4 verse 10, ingon sa nini, my son, if you will take the time to stop and listen to me and embrace what I say, you will live a long and happy life, full of understanding in every way. Amen? So, hindi na ipagpaminaw mga igsoon. No? Ang pagsulod sa atong mga ginikanan, kung saan kapaagi, na din ang mga palanon, magkaroon o kining malipayon na kinabuhit na dunay understanding. Amen? So, importante tayo to live wisely and ask God's wisdom. Kaya pwede ka puno sa kahibalo, pero kulang ka sa kaalam. Tulad sa example, so sa tao, na puno tayo sa kahibalo. A man who just graduated from the top university and graduated with high awards and honor. His course was anthropology. Walang anthropology sa no? He's studying about the nature of man. Amen? With different culture. Kung iyahan na human. Okay, so, diyan siya sa usa ka lugar, sa usa ka tribes, na iyang istudyuhan ang life of lifestyle sa mga tao dito. Okay, diyan itong lugar. At in order for him to cross sa kanang lugar, kinahanglan siya mo sa kayong bangka, kinamay suba o naay sapa. Na kinahanglan niya kagihan, kinahanglan siya magtabo. So diyan nakasakay niya sa bangka, isulayan niya po, impress ang kining bagiro sa manong. No, iyagi, nag-impress niya sa iyang kagalingon. O, lingon siya, manong, unsa man po imong nahuman sa pag-eskwela? Ingon si Manong, limitari na rin tao talong. Kaya bukit ko ng tao ng umuhan, hindi mo man midiri. And then, ingon siya, nahibaw baka Manong kung saan ang anthropology. Siya, wag tao doon, baka ito kasabot anak. Ingon siya, Manong, tungkol anak, you lose 25% of your life. So, Manong, kabalong ka na? Siya, wag tao doon. And then, you lose another 25% of your life. 50% na ang nawala sa iyong kinabuhi. And then, namutanan na po siya sa, how about psychology? Kabalo ka naman, no? Tungwa, magaling ka sa bulod siya na. Then, nakuha na po 20% ng imong kinabuhi. So, kasayang sa imong kinabuhi mo, no? 70% of your life are wasting. Agoy, hindi kusog man ang ulan. Hindi kusog ang hangin sa tunga-tunga na sila sa kining suba. And then, nasulan ng tubig ang ilang bangka. O, namutanan po si Manong, kaya hapit naman sila mamulog. Ikaw lang, kabalupog ka kung saan ang kabalupog ka swimology. Hindi naman yung kabalupog lang mo yung. Today, you will lose 100% of your life. Makita niyo mo mga igsoon, usahay mag-impress ka sa atong na learn, pero usahay din po na magamit, no? Depende sa sitwasyon sa kinabuhi. Proverbs 4 verse 7, yung sabi, wisdom, ginagawa yung verse, no? Wisdom is the valuable commodity, so buy it. Revelation knowledge is what you need, so invest in it. Wisdom will exalt you. When you exalt her truth, she will lead you to honor and favor when you live your life by her insight. Verse 9, you will be adored with beauty and grace and wisdom. Glory will wrap itself around you, making you victorious in the race. So according sa Bible, wisdom is the most valuable commodity. Kung sa mga mga commodity karon na mga importante, di ba? Pagkaon, tama? Sanina, mga basic goods or primary, ng mga products na need sa tao. Sa atong time, kinahanglan nato karon ng oil, no? Water, food, kinahanglan na po ng mga balay, sa kanan, electricity, no? Kung wala'y tubig sa balay, pwede lisura. Kung wala'y kuryente, pwede lisura. Amen. Yung anak ka, kining bago ko na itong ginagawan karon. So last Friday today, nagkaunang trabaho kadali ang mga worker kaya nawala ang kuryente. Nanawag ko kadundon, kinahanglan genset, imo siya, kinahanglan po prudo. So yung anak mga igsoon ang mga pagkinahanglan. Pero ano ang Bible, nagsulti man, nga ang pinaka-valuable commodity, ang wisdom. Amen? Wisdom is the most valuable commodity. Na-remember ninyo anong nahimong bantugan si King Solomon? Amen? Nahimo siyang bantugan sa iyang leadership as king, ginan siya sa Ginoo. Ask for whatever you want me to give you. But Solomon answered, ingon siya, give me wisdom and knowledge. 2 Chronicles chapter 1, verse 7 to 12. Pakita naman daw guys, sa 2 Chronicles chapter 1, verse 7 to 12. Ingon siya, that night, God appeared to Solomon and said to him, ask for whatever you want me to give. Solomon answered God,
You have shown great kindness to David my father, and have made me king in his place. Now, Lord, let your promise to my father David be confirmed. For you have made me king over a people who are numerous and dust of the earth. And verse 10, give me wisdom and knowledge, that I may lead these people, for who is able to govern this great people of yours? Verse 11, God said to Solomon, since this is your heart's desire, and you have not asked for wealth, riches, and honor, nor death of your enemies, and since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you king. And verse 12 on, therefore, wisdom and knowledge will be given you, and I will also give you wealth, riches, and honor. So, kining mga butang, mga igsoon na importante sa mata sa tao, itugang na sa Ginoo. Amen? Sa dihang ipamayon niya ang kalam, kining mga kinahanglan, sumala sa pagkinahanglan sa tao, itugang ng Lord. That's why, ang Bible nagingon, ang pinaka-most valuable commodity ang wisdom. Hallelujah. Wisdom is the most valuable commodity. So, ingon siya ini, invest in it. Buy it. Muna ingon sa Bible, sa verse 9. Yun ako verse 9. Ingon siya ini, wisdom will be adorned with beauty. Hallelujah. Hindi mo kapat. Hallelujah. Ito ang makapasamot sa imo ang kagwapa. Amen? Amen. Ang wisdom makapasamot sa imo kagwapa. Adorn means more beautiful and attractive. Sa paminaw, mga babae, ang pinaka-special ninyo nga commodity, kasagaran, lipstick, sunscreen, make-up, o dahil pa gubal ng mga butang nga inyong pinaka-importante. Pero ang Bible nagingon, nga wisdom, mao'y makapagwapa sa usa ka babae. Okay ka po na naay ko na. Yan ang make-up, walay bawa, amen? Ay, gusto ko itong nilin. Kilala mo siya sa tulad, Jesus name. Hindi mo sa tingin, dahil baga daw yung Amen. Hallelujah. That's why, ganahan ko kung naay mga kasuhan, nagapalito books, nagabasa, nagapilog conference, din sa CFCI, salamat sa Ginoo. Kanya-kanyang investment din sa pinitcam sa kinibitang kaalam sa Ginoo. Naiuban din mo atong Singapore, para lang mga tinog conference, naay nag-adto, Manila, Jensen, Cagayan. Amen. Kanya-kanyang pisarte, para lang maka-gain wisdom gikan sa Ginoo. Tanawa, verse 8 and 9. Ingon diri, wisdom will exalt you and making you victorious in every race. Verse 8 and 9. Sa TPT translation. So, the word wisdom comes from 3 Greek words. Matunay, managlahin na kahulugan. Dali ako maman karon, katulad sa nasyon mo yugay. Number 1, Sophia. Sophia. Kinaing Sophia sa Greek word, tawag ka niya is sophos, means clever or wise. Amen? Yung tap, wise. Sa Hebrew word, gamit na ni hokma, which means skills or intelligence. So, nakagaya ko yung wisdom, mga iso, nakikaalam, gikan sa Ginoo. Pero, akong i-highlight din sa word na Sophia is from the big picture wisdom. Yung tap, big picture wisdom. In other words, kung maghimo ka decision, kinahanglan mo tanawon. Kung maghimo ka o conclusion, kinahanglan mo tanawon ang pinaka-picture sa story or sa sitwasyon. Sa imong kinabuhi, dapat tanawon mo ang pinaka-purpose sa imong kinabuhi. Hallelujah. Because if you don't know the big picture, gamay lang ang sitwasyon, gamay lang ang problema, usahay ma-discourage tayo ka. Amen. Usahay mo quit tayo ka sa sitwasyon sa imong kinabuhi. And a lot of us are focusing not on the big picture, but we focus on some details na dili kayo importante sa kinabuhi. Amen. So dapat tanawon mo ang big picture. Namin nakita na picture gapon, sa diyang yato ni Bansalan. Kasi natatawa sa gapon. Mga tansay yung katawal ka. Kasi nakatawa sa gapon. Nagawa mo yung picture? Picture? Imo, diba? Sige na mga igsoon nga, dapat makita niyo ang whole story or picture. Gapon dito ni sa ilahiyat niya. Naman si May, ito ilang isa. Tuban, niya yung si Shireen. They stumble all over themselves. But when they attend to what he reveals, they are most blessed. Amen, kapag you are blessed. Dapat makita nimo. Hindi pa kita sa Ginoo, i-reveal sa Ginoo sa imong kinabuhi. In other words, in every situation, God is doing something. Amen. In every situation sa imong kinabuhi, God is doing something. But if you can see what God is doing, you will be discouraged. Ganina, you will be blessed. Amen. Pero kung hindi mo makita, you will be discouraged. Romans 8:28, all things work together for good to those who love God according to His purpose. Hindi mo tapat, God has a purpose. You need to see the big picture that God is doing something in your life. Amen. Bisan doon mo yung dapat mong pasalamatan sa Ginoo. Hallelujah. But pasabot in every circumstances, you have to see it as God's doing. Remember,
Joseph had a dream. God gave him a dream. And sa iyang damgo, he will become a ruler, a leader. Tama? Nakuha yung story sa kang David at sa kang Joseph. But what happened is he experienced bad circumstances. His brother attempted to kill him. He sold into slavery in Egypt, and he became in charge of Potiphar's house. He was accused of rape by Mrs. Potiphar. O, may pangalan ko sa Potiphar o Mrs. naman. Okay? And then, he ended up in jail. But Joseph looked at the big picture. Amen? Itanaw niya ang big picture sa iyang kinabuhi. His big picture that he will become a ruler and a leader.